botya, double dead. Yan ang tinatawag sa Pilipinas ngayon. Yung mga hinuhuling mga nagtitinda ng baboy na namatay sa poultry, pagkas dadalhin pa doon sa palengke, pakakatayin pa, yun ang tinatawag na double dead. Pag wala si Kristo sa iyo, botya ka, double dead. Patay ng katawan mo, patay pa ang espiritu mo. Saan ka pupunta? Walang magwe-welcome sa iyo sa langit. Itataboy ka. Simula sa langit, itataboy ka. At dadalhin ka ng anghel ng kadiliman. Doon sa walang hanggang kadiliman. Alam mo ba yon? Na ang iintay mo pa ay 1,000 years bago ka daling sa impyerno? Nananaghoy na ngayon yung mga makasalanan na matay sa kanilang kasalanan na wala si Kristo. Nandun na sila, nananaghoy. Yung mga nagtuturo ng mali, yung mga leader ng mga false teaching na itinuturo hindi ang Biblia, kundi ang pansarili nila. Nandun na, yung mga matatanda, lahat ng namatay ng mga leader, ng mga religion, mga Buddha, basta wala kay Kristo, ando na sila sa walang hanggang kadiliman. Wala kang nakikita. Nasubukan mo na bang nasa kadiliman ka madilim na madilim? Ang espiritu mo, sama-sama kayo doon, hindi kayo nagkakabanggaan kasi espiritu eh. Pero narinig mo ang panaghoy. Walang hanggang kadiliman. May inis ka eh. Kasi nararamdaman mo. Doon pa lang nagdudusa ka na. Tayo, 1,000 years tayo, nababalik tayo sa lupa. Lahat ng resurrect. Babalik tayo sa lupa, i-renovate ng Diyos tong lupa, tong mundo, by fire. Wala ng tubig. Nasa New Jerusalem tayo, bababa simula sa langit, ginawa ng Diyos, bababa dito sa lupa, New Jerusalem, at doon tayo mabubuhay ng 1,000 taon bago bubuhay ng Diyos ang mga namatay na walang Kristo. Yun ang white throne judgment, bubuhay niya yun, pagsasamahin yung espiritong nasa kadiliman tsaka yung katawan na panlupa, dadalhin sa impyerno para doon magdusa ng forever and ever. Hindi biruan ang maging mabuhay. Amen? Kung gusto mong mabuhay, sana buhay ka dito na may contentment, may Diyos na buhay, si Kristo, at mabuhay tayo ng walang hanggan sa kalangitan. Amen? So, the body and spirit, double dead. Without Jesus Christ, condemned ka, guilty ka na. Double dead ka pa. Without God, you are lost, totally lost. Pag wala si Kristo dito sa lupa, at wala si Kristo sa buhay mo, you are without God. Wala kang Diyos. Kahit sinasabi mo pa, sinasamba mo kung sino-sino, wala kang Diyos. Malibang kay Kristo, wala kang Diyos. Dahil si Jesus at ang Ama ay iisa. Ang lumikha ng langit at lupa ay ang Ama. Ang salita niya, si Jesus. Yung sinabi niya, let there be light. Ito ang buhay na salita ng Diyos. Ito si Kristo. Walang malilikha nang wala si Kristo. Siya ang nagkatawang tao. Siya ang namatay para sa ating lahat, para iligtas tayo. So, without God, you are totally lost. And, ang ikaapat, without Jesus Christ, eternal suffering in hell, forever and ever. Ito naman ang benefit with Jesus Christ. With Jesus Christ, sa mga believer, ang nakalipas mong buhay, the past is forgiven. Kahit ano pa ang buhay mo, nung nakaraan sa buhay mo ngayon, pinatawad ka na ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Hindi ko natitingnan pa ang kasalanan mo. Ang nakikita ko, kinalimutan ko ng kasalanan mo, ang nakikita ko sa iyo ay si Kristo, ang katwiran. But, ano sabi ng Diyos? Go and sin no more. Kung may Kristo ka na, huwag ka na magkasalang muli pa. At kung magkasala ka, lumapit ka sa Diyos, magsisi ka. Huwag mong pabayaan na ang kasalanan ay durugin ka, i-destroy ka. Amen? Kasi habang nasa lupa tayo, hindi pa tayo perfect. Maaring makapagmura ka na naman pag natapakan yung paa mo. O kaya nasundot ka na aspili sa puwet, maaring tadya ka mo. Maraming nangyayari sa buhay. Marami, hindi mo inaasahan. Sa subway, sa paglalakad mo, sa public, maraming yun, hindi inaasahan eh. Napag ganun eh, yung pala merong sakit ko, yung gumaganan. Ay, nabatukan yung mukha mo, na ganun ka. Ay, sinuntok mo agad, magkakasala ka sa Diyos. Kinakailangan, huwag kang mananatili sa kasalanan mo. Pag nagkamali ka sa salita, isip at gawa, lumuhod ka na sa kwarto mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, ito ang maganda. Kung may Jesus ka,
pinatawad ka na, ang ganda, no? Ito ang deal ng Diyos. Pinatawad na kita, kinalimutan ko na kung ano yung ginawa mo, pero huwag ka na magkasalang muli. Amen? At sinabi dito, sa pasyon, yung present naman, ang present na buhay mo, ikaw ay may selyo. Kumbaga sa sulat, inihulog mo ang sulat mo sa mailbox nang walang selyo, ano mangyayari? Babalik, walang pupuntahan yun. Walang selyo. Tayo ngayong Kristiyano na naniniwala kay Kristo, we had the seal of the Holy Spirit. Ito ang garantiya na kung bumalik ang Panginoong Jesus, ang Espiritong bumuhay kay Jesus, yan ang Espiritu nakatira sa atin, ang bubuhay sa katawan, magsasama ang Espiritu natin na kay Jesus, at ito ang glorified body. Amen? Malinaw ba? So, ang nakaraan natin, pinatawad, ang kasalukuyan natin, may kasiguruhan. May selyo na tayo. Kahit na umulang bumagyo, mag-snow ng makapal, mataas, ligtas ka na. You are saved. Kasi may selyo ka, you have the seal of the Holy Spirit. Your body is the temple of God. Wow! God is in you, God is with you. Sabi ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you for the rest of your life. Wow! So ano ang future natin? Ang present natin may selyo, ang nakaraan natin pinatawad na. Ang future natin ay bright future. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang buhay natin. Maganda. Maganda. Bakit? Bakit tinawag na bright? Kasi through our Lord and Savior Jesus Christ, tayo ay aakyat sa kanyang kaharian. Amen?